Nasa linya natin, naku, saktong-sakto no, dun sa report ni Patrol 24, June Samson. Ano? Nasa linya po natin si Professor Danilo Dani Araw, ang convener ng Kontra Daya, kaugnay pa rin ho sa issue ng fake news. At si Professor Dani Araw po ay isang magiting na profesor mula po dyan sa College of Mass Comm ng University of the Philippines, Diliman. Prof, magandang umaga po. Prof. Danny, good morning po. Yes, magandang umaga Drew at Juday. Salamat po sa imbitasyong ito. Good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Salamat din po sa inyo pong pagpapaunlak sa amin dito sa Impilan, Prof. Dahil, of course, ilang taon na bang mainit itong issue na sa... Parang hindi nawawala to, Parang hindi Prof. nawawala Dani, eh. no? Well, Yung mga anyway. fake news, ano? Opo. Tumitindi lang. Oo nga eh. Prof, ito pong inilunsad na itong nilagdaan, nagsanib puwersa po, ito pong DOJ, DICT, pati yung PCO, pati yung ano pa bang isa, yung isa, ayan siya, DOJ, ano? Anong take nyo rito? Sapat ho ba ito para ho masawata, mapigilan po ang paglaganap po ng fake news, lalo po sa social media? Siyempre po yung pagkilos laban sa fake news, gaya ng nabanggit ninyo, tuloy-tuloy po yan. At mas dapat palakasin yung self-regulatory mechanism ng media, pati na rin yung social media. Wag nating kalimutan yung kahalagahan ng fact-checking, media literacy, media education, pati na rin yung continuous critical engagement po sa mga may-ari ng social media platform para po magkaroon sila ng tinatawag nating responsible gatekeeping. Yung ginagawang pagsasanib puwersa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, sana maging tulay ito para linisin yung sarili nilang bakuran, kasi kung magbabanggit tayo ng ilang ahensya ng gobyerno tulad ng NTF-ELCAC, wagas po yan kung mang-red tag, at yung red tagging po ay isang forma ng disinformasyon. In fact, ito yung highest form of disinformation, kasi pwede kang makulong o kaya wag naman sanang mangyari, pwede ka ring mapatay kapag ikaw po ay nire-red tag. Wag nating kalimutan yung pinagdaanan ng periodistang si Percy Lapid na ni-red tag ng wagas bago po siya pinatay. Gayon din yung maraming mga aktivista na ni-red tag initially ng NTF-ELCAC and then natagpuan na lang sa kung saan-saan at patay na po sila. So sana mapanagot partikular yung NTF-ELCAC at saka yung iba pang mga nangre-red tag gaya ng PNP, AFP, and I should mention, total si Dave Gomez naman ay nasa PCO, paalalahanan din siya na yung Philippine News Agency every now and then nangre-red tag din po yan. Alam ko po yan kasi kasama po ako sa nire-red tag ng TNA noon. Opo, Prof, sa tingin nyo, may ano yung mga challenges na maaari pong kaharapin nito pong pagsasanib puwersa po na ito ng mga government agencies na ito? Ano po yung mga nakikita po ninyo na mas mabibigat po na challenges, mga hamon, yung AI Mga ba? concerns na O lalo na ngayon, kakaharapin nila. kasi may mga... Alam mo kasi totoong-totoo Oo, eh, no? actually. May sinasabi Yung pa mga sila dyan. deepfake, di ba? Opo, oo. May sinasabi pa sila dyan, partner Drew, Prof. Danny, yung parang 7 segundo lang, bilangin mo yan. Pagka nakapito ka, biglang natapos yung pinapanood mong reels or whatever. Ano yan? Fake yan. Simulan po natin kahapon. Eto nga. Apo. Siguro naman napanood ninyo yung press conference sa Malacanang kahapon. Eto na. Prof, may Yung mga nag-jumping jack siya tsaka nag-jogging. Yan, exactly. May mga kumukwestiyon pa doon sa petsa, Prof. Bakit daw April 14, April 13 pa lang kahapon? I don't know kung paano mo, anong take mo rito, Prof? Siyempre, sa mga medyo may edad ng katulad ko, kayo medyo bata-bata pa kasi, naalala ko yung ginawa noon ni Marcos Sr. nung kino-question yung kalusugan niya. Sana may file footage yung DWIC nung panahon ng martial law. Kaya namin, Prof. Pinakita na. Sige, subukan pong halukayan. Meron pong footage ni Marcos Sr. na nag-exercise sa isang gym, apparently sa loob ng Malacanang. Tapos naka-topless pa siya, shirtless. Tapos pinapakita na nagli-lift ng weights. Bagamat medyo may edad na at mabagal kumilos, yun yung panahon na may question sa kalusugan ni Marcos Sr.
At later on, nalaman natin na may lupus pala siya nung siya ay napatalsik nung People Power. So yung mga ganong indikasyon, hindi masyadong nakakatulong sa optics. Dahil hindi lang sa usapin ng kasaysayan, kundi sa usapin na kahit naman sino makakayang mag-jogging, makakayang mag-jumping jacks. Tapos ang medyo kakaiba kay Marcos Sr., bakit ginawa niya yon ng naka-leather shoes? Mahirap. Well, sa bagay, pwede naman, pero unusual yon. Tapos nakabarong Tagalog ka pa na nagja-jumping jacks. So yung mga yon, kung gustong patunayan yung kalusugan, bakit hindi ilabas halimbawa yung medical report? Total, yun din naman yung kahilingan ng ilang sektor sa ating lipunan para mapatunayan yung sinasabing clean bill of health. Nasa saligang batas naman po na dapat na malusog ang Pangulo, hindi siya obligado na ilabas yung kanyang medical condition, pero makakatulong yon to assuage whatever fears they may be. Siyempre, posible yung mga kaaway ng Pangulo sasabihin, pineke yung mga medical certificate na yan, pero siyempre, pwede namang ma-verify yan basta pirmado ng doktor. So, Yeah. makakaya naman. Opo, Prof, nagtataka lang ako, bakit tila baga bulag na sa yung ibang ating mga kababayan, lalo sa social media, na I don't know kung what's the proper term tungkol doon sa parang medyo hyper na sila no? Kumbaga, wala nang pinaniniwalaan, Hyper-partisan, sarado na yung isip na ito lang ang kanilang paniniwalaan, ikinahon na yung kanilang isip, lahat ng mga lumalabas sa side ng government is fake news. Walang katotohanan. I don't know kung what's the proper term for that. Prof. Yung tinatawag na hyper-partisanship, Yun. talagang bulag na pagsunod po yan sa kung sino mang sinusundan nila, o kaya naman posible sila ay nababayaran para gawin ang mga bagay na ito. Marami ng pananaliksik ang nagpapatunay na talagang may kinikita sila merong ilang mga news report na nagpakita ng anecdotal evidence as much as $2,000 per month ang kinikita. So more or less, more than 100,000 pesos yon per month para sa ilang mga influencer na medyo substantial po yung following. So malaking pera yan. Kaya parang lulunukin mo na lang yung anumang natitira sa iyong pride para magpalaganap ng disinformasyon. Siyempre po, may pag-asa pa ba? May pag-asa pa naman, at dito may susing papel yung media sa pag-expose sa tinatawag nating sistematikong pamamaraan ng disinformasyon. Kasi po, tandaan natin, Drew at Juday, na hindi naman ito basta-basta lang nangyayari. So, coordinated po yung attack na ito, at malamang yung DWIZ nararanasan din na pagka merong nilabas na report na medyo critical o nakaka-offend sa isang kampo, tinatadtad at kinukuyog talaga yung social media account at pare-pareho, parang nagka-copy-paste lang ng nilalaman. Parang nambubwisit lang o nang iinis lang ng social Nire-rephrase media lang. administrator po ninyo. Opo. Nire-rephrase Nire-rephrase lang, lang. Prof. So, 'Di ba? Oo, exactly. Tapos pag kiniklik mo yung user account nung nagto-troll sa inyo, walang following, walang masyadong post, at hindi mo alam kung sino ba siya talaga. Minsan nga yung profile picture, profile pic lang ng pusa o kung sino man, walang pagkakakilanlan talaga. No offense sa mga may-ari ng pusa po. But anyway, yun yung nangyayari po sa kasalukuyan. Talagang coordinated po siya, at dapat talaga na magtuloy-tuloy sa yung pag-expose sa klase ng disinformasyong meron tayo. At bukod pa riyan, ulitin ko lang, yung continuous engagement sa mga may-ari ng mga social media platform. Wala pong masama sa responsible gatekeeping, lalo na po yung pagtatanggal sa plataforma o pagtatanggal ng mga account ng mga nagpapakalat po ng disinformasyon. Bahagi po yan ng gatekeeping na normal na kalakaran po sa media. Sorry, Andrew, you were saying something. Opo, actually, yun na nga rin yung susunod ko sana itatanong Yung sa Meta, Prof, ano bang gaano kalaki nga ba may tutulong niyang mga social media platform na yan para masawata yung paggalat ng mga ganyang disinformation or fake news? At ano yung pananagutan nila?
At saka dun sa, masingit ko lang Prof, partner Drew, no? Yung legit media, lehitimong media Oo. organization, Prof, no? Tama. Okay, magandang tanong po yan. Malaki po ang papel nila dapat. Pero ngayon, I'm sorry to say, nagiging enabler yung ilang mga social media platform gaya ng Facebook, X, pati na rin TikTok. Kasi nga, masyado silang umaasa doon sa nebulous term na algorithm. Or So engagements. walang nakakaintindi masyado or engagements. Kasi nga ang filosofiya kasi sa likod ng mga algorithm na ito, parang walang pagsisino kung ano yung ilalagay nila sa iyong newsfeed o yung FYP o yung for your page na account. Kung ano-ano na lang basta't ikaw ay willing magbayad para i-boost yung mga post mo, may possibility na magba-viral po yun. Hindi na masyadong pinapansin yung human intervention by virtue of gatekeeping. To be fair to Facebook noon, naalala ko po, sinusubukan ng Facebook na makipag-ugnayan sa mga periodista kung paanong mas responsableng mapapangalagaan yung mga social media account ng mga tao. Kaya lang yun na nga natigil na yung mga konsultasyong ito. Nangyari. At basta ang pinansin lang nila yung algorithm. In fact, ang nangyari nga sa Meta, lalo na nung nagre-package yung Facebook as Meta, mas nagbawas sila ng mga fact-checker at saka ng mga editor. Tapos parang lahat ay AI enabled na or algorithm powered na po. Doon po tayo nagkakaproblema kasi yung algorithm walang masyadong programming code sequencing yan para masigurado na yung peking balita talaga ay matatanggal. O kaya hindi siya mabibigyan ng kaukulang prioridad sa newsfeed po natin. In fact, minsan nga nafa-flag as fake news yung mga bagay na critical pero makatotohanan din naman. So doon po nagkakaproblema. Kaya mahalaga yung continuous engagement po natin sa mga may-ari ng social media platform. Kasi mabilis lang na remarks hinggil sa absolutism kasi si Elon Musk ng X, mas naniniwala yan sa tinatawag niyang press freedom absolutism, which is a bit of a misnomer kasi walang kinalaman to sa press freedom. Kasi pag sinabi mong absolutismo sa social media, pinagpapantay mo yung mga fake news peddler at saka yung mga truth seeker, tapos parang hayaan mo silang mag-away-away. Kumbaga, let them fight. Kumbaga sa isang pelikula ng Godzilla dati. So parang ang nangyari dito, pagka pinagpantay mo yung fake news peddler at saka truth seeker, ang mas may tendensyang mag-viral yung mga disinformation content po kasi mas dramatic, mas nag-a-appeal sa emotion, mas may semblance of urgency, ganun yung packaging niya mas dramatic kaya mas yun yung nabibigyan ng pansin ng mga tao kasi yun yung pinagba-viral Sa Makatwid, as a result of absolutism po. Sorry po. Bago ko lang makalimutan sa Makatwid, partner, ang mga SOCMED, yung platform, more on quantity over quality. Tama po ba, Prof? Correct. Kung ano yung pumapasok. Opo, tama po yun. Maraming na ipopost. Walang Kumpara sa paramihan kalidad ba? na lang, ingay na lang, Fact-checking. walang sustansya, ganun. Di ba? At saka, tama si Drew, doon sa usapin ng quantity, doon pumapasok yung monetization naman. So, posible na kikita talaga yung mga disinformation peddler pag dumami yung mga engagement niya sa post niya. At saka syempre, kung kikita yung content creator, kikita rin yung Meta or yung social media platform na nandoon yung kanyang account. Kaya, kumbaga, win-win situation para sa social media platform at saka dun sa disinformation peddler pag nag-viral ito. Kaya ang lumalabas, Drew at Juday, batay sa pagyakap ng ilang mga social media platform, lalo na yung X, sa tinatawag nating press freedom absolutism, or just simply absolutism lang, parang mas kumikita sila. Kasi it doesn't matter kung katotohanan o kasinungalingan, basta't nag-viral, kikita ka. So parang gano'n yung nagiging filosofiya nila na dapat pong parati nating kino-call out kasi mali po yung ganong perspektiba.
Kumbaga bahala na kayo, basta kami may kita, nag-viral, tinanggap nyo kasi nag-viral 'di ba? Oo. Oo, edi bahala na Exactly. kayong mamroblema kung totoo ba yan o hindi. Basta kami pinost namin at kumita na kami doon, 'di ba? Prof, isa pa. Tama po kayo. Oo, go ahead. Sige po. Sige, go ahead, Prof. Okay. Mabilis lang na sunod dun sa sinasabi po ninyo. Ito yung magpapaliwanag, di ko napapangalanan pero may isang content creator o isang influencer na pinatawag sa NBI, tapos isa siya sa mga nagpakalat nung birth tuloy. Yung parang health bulletin tungkol kay Marcos Jr. na Yes. peke pala. Tapos inamin niya quite succinctly nung in-interview siya ng media na hindi niya chinek kung totoo ba o hindi yung pinost niya, basta pinost lang niya yon for engagement. Ang filosofiya niya kasi parang ginawa naman daw ng iba pang mga content creator, so gagawin na rin niya kasi sayang daw yung engagement. So nandun yung perspektiba ng taong ito na wala naman siyang pakialam kung totoo o hindi, basta may engagement siyang makukuha. Ganun po yung mindset ng maraming mga hyper-partisan na mga vlogger at content Yun. creator. Nakalulungkot, pero yun yung sitwasyon po. Opo, I was just about to ask you about that, Prof, no? Yung Okay. partisan vloggers. Isa yun sa mga tinutukoy mo. Yan yung nag-post na yan, Prof, no? Apa, Ano tama ba? po kayo. Oo, At yes. yeah, at marami sila unfortunately, at ang medyo nakalulungkot, again, wag na tayong magbanggit ng pangalan, baka lalo pang sumikat. Ang Correct. iba sa kanila mga dating sorry. Go ahead, Prof. Oo, sabi na. Kala ko madudulas ka ba? Huwag mo na banggitin, Okay. Prof. Hindi. Alam na rin ng mga kababayan. Kaya nga, hindi ko natin na yan, babanggitan. Oo. Pero Sige, ang sige. medyo nakalulungkot, Oo. Drew at Juday, kasi sila ay mga periodista dati. Na kumbaga yung iba pa nga sa kanila medyo senior na at tinitingala noon. Na ngayon, nagbago na yung ihip ng hangin sa ngalan ng pera ba yan, sa ngalan ng clout o kung ano man. Tapos meron ding mga hyper-partisan vlogger, i-share ko lang, na yung iba sa kanila, editor ng mga kinikilalang publikasyon. Well, hindi man kinikilala, pero medyo kilalang publikasyon sa kasalukuyan. So kahit sa usapin ng periodismo, may mga pumapasok din sa tinatawag nating hyper-partisanship. Wala namang problema kung magiging content creator yung mga periodista. In fact, ine-encourage nga sila na magkaroon ng social media profile. Pero ang iwasan po sana ay yung matulad sa mga katulad ng mga karakter na ito na dating periodista o kasalukuyang periodista pero pumapasok sa fake news peddling. So, wag po sanang tularan yung mga yon. Yun lang yung nais kong sabihin po. Prof, ibig mo sabihin mga legit media org like mga editors, 'di ba? Pero napapasok Yes. pa rin 'di ba? Tama po kayo, napapasok pa rin. Gano'n na ba kababa ang sweldo ng isang periodista? Siguro gano'n, pero may ibang paraan pa naman para kumita eh. Correct. Halimbawa, ayan, si Juday o si Drew, pwede namang magturo yan sa universidad at wala namang potential conflict of interest doon. Ang nagiging problema pag ikaw ay nagiging hyper-partisan vlogger, may potential conflict of interest. In fact, posible nga baka mas kumikita ka pa sa iyong hyper-partisanship kumpara sa legit na trabaho mo dapat bilang periodista. Right. Sana kung nakikinig sila ngayon, itong mga dating periodista o lalo na itong mga kasalukuyang periodista, siguro magbitiw na lang sila sa periodismo at mag full-time na lang sa hyper-partisanship para hindi na nila bigyan ng masamang pangalan po yung periodismo. Correct, nadadamay pa, Prof, no? Oo nga eh. Oo nga. Diba? Legitimo, nadadamay. Last na lang on my part, Prof. Merong mga nagsusulong, although ito ay sa ibang bansa, ginawa na rin po, is to regulate the use of social media. Lalo sa mga, let's say, mga Sa mga underage, di ba? Apa. Mga minors, para kumbaga hindi na rin na kasi talagang nakakaapekto din dun sa mental health ng ating mga kabataan, at syempre para mabawasan na rin yung pagkalat ng fake news. Do you agree
sa ganun pong mga panawagan to regulate the use of social media, yun nga, paano Alam, ipapatupad, opo. Prof? Lalo kung sa mga kabataan, di ba? Okay, magandang tanong po yan. Sa ibang mga bansa gaya ng Indonesia, talagang pinagbawal na yung social media sa maraming bata. Sa aking palagay, hindi naman siya masyadong kailangan dito sa Pilipinas kasi una, meron namang mga restriction yung mga social media platform kung ano yung age na pwede kang magkaroon ng account. Halimbawa, sa Meta, sa pagkakaalam ko, 13 years old para magkaroon ng Facebook account. At may ganun ding regulasyon sa iba pang social media platform. So kung susundin lang yung self-regulation, posible naman na hindi mo nakakailanganin ng batas tungkol dito. Kasi parang kaugnay dito yung tanong mo rin pwedeng iugnay dun sa panukala na ipagbawal ang Roblox sa Pilipinas. Ayan, Pero tama. Pero Oo. yung gobyerno, they decided against it kasi nga merong maraming paraan sa totoo lang para kahit iban mo ang isang website, pwede kang ma-bypass yun Magkaroon ka lang ng virtual private network o VPN, makaka-access ka na roon. Ang mas kailangan po talaga rito, yung media literacy, ulitin ko lang, and media education. So yung parental control, hindi na natin dapat pinangungunahan pa yan. In fact, you can also counter-argue na yung mga social media platform, kadalasan merong for kids version. Halimbawa, yung Messenger app, merong Sa Messenger YouTube, for meron kids. din YouTube Kids, di Yung ba? YouTube, Mm. tama po kayo, may YouTube Kids din. So kumbaga meron ng enough mechanisms para makontrol sa pamamagitan ng magulang kung paano dapat yung tamang pag-expose sa social media. Kasi linawin lang natin hindi naman natin kaaway yung teknolohiya It all boils down to the responsible use of the technology. Exactly. At kung aarmasan natin ng tamang pag-iisip at mindset yung mga magulang, yung mas malawak na populasyon, ay kapag media literate, yung malawak sa ating populasyon, hindi na kailangan ng government restriction. In fact, baka nga dahil sa klase ng gobyerno na meron tayo, baka ma-weaponize pa yung mga ganong klaseng restriction para kontra sa interes ng mamamayan yung paraan ng implementasyon ng ganitong restrictions ng government. So we need more self-regulation instead of strengthened government regulation po sana. Oo. Well, At anyway. syempre, Prof, merong nag-text sa atin, no? Syempre, Apo. may mga trolls. May pinagmumulan yan Di ba? Exactly. Oh, yun. May grupo May no? grupo. Kumbaga may top head, ika nga, no? May, Kaya yun yung... may honcho siguro ba yun yan? Oo, yun yung ano natin Top Prof, Yun honcho. yung, ano tawag doon? Gupitin. Gugupitin. Ayun. Apo. Ang tanong, paano natin nahanapin? Ikikil. Huwag naman kill the Ako, messenger. Ano ka ba naman? Oo. Well, anyway. Magandang tanong po yan. Pero siguro mabilis lang. Sige. May mga pag-aaral na na natitrace talaga kung sino-sino yung may-ari. Again, wag na nating pangalanan Yes. muna. Pero yung mga public relations firms at saka yung mga tao na nagba-manage ng mga troll farm na pangalanan na yan dati So, kailangan lang i-expose ng tuloy-tuloy kung active pa ba sila hanggang ngayon. So, yun lang. At kung meron pang dumagdag, Lalo Prof. na. Kasi diba? Yes. Prof, malapit Tama. na ang Pag eleksyon. Alam naman nabubuking. natin kapag ganyan malapit na ang eleksyon. Exactly. Diba? Yun, Actually, yun. nagsusulputan yan. Well, anyway, marami pong salamat, Prof. Danny Araw, sa inyo pong oras. Baka may mga karagdag o payo ho kayo sa ating mga kababayan, mga abiso May pa. mga announcement ba kayo, Announcement Prof? ho kayo. Mula Apo. dyan sa inyong departamento sa UPD? Okay. Siguro po, kailangan lang nating tandaan na maging responsableng media user po tayo at wag nating kalimutang mag-engage sa fact-checking, sa media literacy at media education para po masigurado natin na responsable po nating magagamit yung media at kung tayo po ay may mga anak o may mga kamag-anak, pamangkin na medyo bata-bata pa, kailangan talagang bantayan yung kanilang paggamit ng social media para po hindi sila masyadong mahumaling doon at syempre makita nila na yung tunay na buhay o yung real life ay mas mahalaga kesa sa reels na kanilang napapanood araw-araw po.
So, yun lang. Salamat, Monetization. Drew at Juday, sa pagkakataong ito. Salamat po, Thank you, Prof. Prof. Ingat po kayo. Ingat. Magandang umaga po. Salamat. po. Good luck po. Ayan, si Professor Danilo Araw, ang convener po ng Kontradaya.